Ngayon pag-usapan natin ang isang paksa na pinag-aalala ng lahat ng ating mga kaibigan na nasa middle age at senior years, ang puting buhok. Nais ko munang itanong sa inyo, kung naranasan na ninyo ito paggising sa umaga, puno ng pag-asa na lumapit sa salamin para mag-ayos, ngunit bigla na lang mapapansin ninyo ang isa, dalawa o kahit isang maliit na kumpol ng napakaputing buhok na tila nagyayabang sa ibabaw ng inyong ulo o sa may sentido. Tila may kumirot sa inyong dibdib at hindi ninyo maiwasang mapabuntong hininga na parabang tumanda na naman kayo ng kaunti. Ang unang reaksyon ng maraming kaibigan ay ang kailangan ng magpakulay ng buhok. Ang paggamit ng hair dye para takpan ang mga puting buhok ay tunay ngang nakapagpapabata sa atin ng ilang taon sa maikling panahon at gumagaan din ang ating pakiramdam. Ngunit alam nating lahat sa ating mga puso na ito ay pansamantalang lunas lamang at hindi nito tinutugunan ang ugat ng problema. Ang mga kemikal sa hair dye kung minsan o dalawang beses lang gagamitin ay maaaring walang epekto, ngunit sa paulit-ulit na paggamit sa anit sa loob ng maraming taon, hindi natin maiwasang mag-alala sa posibleng pangmatagalang epekto nito sa kalusugan ng ating anit at maging ng ating buong katawan. Ngayon, naisip na ba ninyo kung meron bang isang paraan, isang metodo na hindi umaasa sa mga chemical na ito kundi nagsisimula mula sa loob ng ating katawan, mula sa pinakaugat ng problema para hayaan ang ating buhok na unti-unting bumalik sa pagiging itim hibla sa bawat hibla sa video na ito, no? Ibabahagi namin sa inyo ang isang kahanga-hangang paraan ng pag-aalaga ng buhok para sa mga tamad. Ang paraang ito ay hindi ninyo ikagagastos ni isang piso, hindi kailangang bumili ng anumang mamahaling health products at lalong hindi kailangang uminom ng gamot. Ang kailangan nyo lang gawin ay umupo ng komportable sa gilid ng inyong kama bago matulog gabi-gabi at gamit ang inyong kamao tapikin ang isang espesyal na bahagi ng inyong katawan. Sa simpleng kilos na ito, kung magagawa ninyong magpatuloy, maaaring magulat kayo ng husto na ang pagtubo ng puting buhok ay talagang bumagal. Ang ugat ng mga bagong tubo ay itim na. At sa ilang bahagi ay maaari pang tumubong muli ang makapal at itim na buhok. Hindi ba't parang isang kwentong engkanto at mahirap paniwalaan? Huwag muna kayong magmadaling magsabi na imposible iyan. Hinihiling ko po na magkaroon kayo ng pasensya na panoorin ito mula simula hanggang wakas. Dadalhin ko kayo sa karunungan ng traditional Chinese medicine na ipinamana ng ating mga ninuno upang hanapin ang tunay na sanhi ng pagtubo ng puting buhok at ibabahagi ko ng walang lihim ang lahat ng detalye at mahahalagang punto sa likod ng sikretong ito ng pagpapatapik para umitim ang buhok. Pagkatapos ninyong mapanood ng buo ang video na ito, tiyak na magkakaroon kayo ng isang bago puno ng pag-asa at siyentipikong pag-unawa kung paano haharapin ang problema ng puting buhok. Bago tayo magsimula sa ating pangunahing paksa, kung nagmamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, pakiclick muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification bell para sa aming channel ang gabay sa kalusugan. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mas marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito tanging ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media ang aming tinatalakay. Kung nagustuhan ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ay isang mainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga pananaw at karanasan sa comment section sa ibaba. Sige, simulan na natin ang ating paksa para sa araw na ito. Una sa lahat, kailangan nating lubusang maunawaan ang isang tanong. Bakit nagiging puti ang ating buhok? Bakit may mga taong kahit umabot na sa edad na 70 ay mayroon pa ring nakakainggit na itim na buhok habang ang iba ay kararating pa lang sa middle age o mas bata pa ay maaga nang namuti ang buhok? Mula sa siyentipikong pananaw ng modernong medisina, ang paliwanag ay medyo direkta. Sa ugat ng bawat hibla ng ating buhok, sa loob ng hair follicle ay may isang maliit na pabrika ng pigmento. Ang mga manggagawa sa pabrikang ito ay ang mga melanocytes
Nagtatrabaho sila araw at gabi at ang kanilang tanging responsibilidad ay ang gumawa ng isang uri ng pangkulay na tinatawag na melanin. Kapag ang pabrikang ito ay gumagana ng maayos at sapat ang mga materyales, sapat din ang melanin na nagagawa kaya ang ating buhok ay natural na itim at makintab. Ngunit kung ang pabrikang ito dahil sa pagtanda, kakulangan sa nutrisyon o pinsala mula sa ibang panloob o panlabas na salik ay nagsimulang maghina at ang mga manggagawa ay isa-isang huminto sa pagtatrabaho, natural na titigil ang produksyon ng melanin. Kung walang pangkulay na melanin ang buhok na tutubo ay magiging puti na lamang. Ang pagtanda ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng kahusayan ng pabrikang ito at pagreretiro ng mga manggagawa. Ngunit sa traditional Chinese medicine TCM, ang pagtingin sa problemang ito ay mas malalim, mas malawak at mas holistic. Naniniwala ang TCM na ang buhok ay hindi isang hiwalay na bahagi ng katawan, ito ay parang isang salamin o bintana ng kalusugan ng ating panloob na katawan. Anumang problema sa loob ng katawan ay madalas na makikita sa kulay, kintab at dami ng buhok. Ayon sa libu-libong taon ng obserbasyon at buod ng TCM, may 3 uri ng tao na partikular na madaling magkaroon ng puting buhok. Subukan ninyong tingnan kung saang kategorya kayo nabibilang. Ang unang uri ay ang mga taong may kakulangan sa ki at dugo. Sa TCM may isang kasabihan na libu-libong taon nang ipinapasa at nagbubunyag ng sikreto sa pagtubo ng buhok. Ang buhok ay ang kasaganaan ng dugo. Ang salitang kasaganaan dito ay hindi nangangahulugang sobra o tira, kundi kasaganaan o kayamanan. Paano natin ito uunawain? Isipin ninyo na ang ating buong katawan ay isang malawak na lupain. Ang ating ki at dugo ay parang ilog na nagbibigay buhay at masaganang sustansya sa lupaing ito. Isipin ninyo, kapag ang ilog ng buhay na ito ay sagana sa daloy at puno ng nutrisyon, ang lupa ay magiging mataba at ang ating buhok ay parang mga pananim na tumutubo sa matabang lupaing ito. Kung mataba ang lupa, natural na ang mga pananim ay magiging malusog, may malalalim na ugat, maitim, makintab, makapal at matibay. Sa kabilang banda, kung ang isang tao dahil sa iba't ibang dahilan ay nagkaroon ng kakulangan sa ki at dugo, ang katawan ay parang isang lupaing nakararanas ng tagtuyot at pagiging tigang. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa buhok na tumutubo dito na hindi nakakakuha ng sapat na patubig at sustansya? Natural na ito ay magiging tuyo, maninilaw, walang kintab, madaling maputol, malagas ng maramihan at kahit ang mga bagong tubo mula sa ugat ay puti na agad. Kaya kung pagmamasdan ninyo ang mga tao sa paligid ninyo, ang mga may itim at malambot na buhok ay kadalasang may mamula-mulang pisngi, mapupulang labi at puno ng sigla. Ito ay tipikal na senyales ng sapat na ki at dugo. Ngunit kung madalas kayo makaramdam ng pagkahilo, pagkapagod, maputlang mukha at walang crescent moon sa inyong mga kuko, dapat kayong mag-ingat dahil maaaring senyalis na ito ng kakulangan sa ki at dugo na siyang dahilan ng inyong puting buhok. Ang ikalawang uri ay ang mga taong may kakulangan sa enerhiya ng bato, kidney deficiency. Ang terminong ito ay hindi na bago sa mga kaibigan nating nasa middle age at senior, ngunit gaano nga ba kalapit ang ugnayan nito sa buhok? Sa TCM may isa pang kasabihang ginto. Ang karilagan ng bato kidney ay makikita sa buhok. Ang ibig sabihin nito ay ang kalakasan o kahinaan ng kidney function ng isang tao, ang kaniyang ningning at esensya ay pinakamalinaw na naipapakita sa ating buhok. Para mas maunawaan ninyo, isipin ninyo na ang ating kidney sa katawan ay parang isang malakas na rechargeable battery. Ito ang nag-iimbak ng pinakapundamental na enerhiya ng ating buhay, ang kidney essence o Sheng Jing. Noong tayo ay bata pa, ang bateryang ito ay full charge, puno ng enerhiya. Kaya mapapansin ninyo ang mga kabataan ay puno ng sigla at ang kanilang buhok ay laging itim at makintab. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang bateryang ito na ginamit natin sa loob ng ilang dekada ay natural na unti-unting mauubos. Dagdag pa rito, kung tayo ay laging nagpupuyat, sobrang nagtatrabaho o labis na nag-iisip, mas lalo nating pinabibilis
ang pagkaubos ng enerhiya ng bateryang ito. Kapag ang enerhiya ng baterya ay naubos na, hanggang sa isang tiyak na antas na tinatawag sa TCM na kakulangan sa kidney essence, ang mga function ng iba't ibang organ na pinamamahalaan nito ay hihina. Ang isa sa mga unang senyales ng babala ay ang pamumuti ng buhok. Kaya ang kidney deficiency ang isa sa mga pangunahing sanhi ng puting buhok sa mga nasa middle age at senior. Ang mga taong ito ay karaniwang nakararanas din ng hirap sa pagtulog, madalas na pananaginip, pag-ugong sa tainga, paghina ng memorya, pananakit ng likod at binti at madalas na pag-ihi sa gabi. Lahat ng ito ay senyales na mahina na ang baterya. Ang ikatlong uri ay ang mga taong laging stressed at mahilig magkimkim ng sama ng loob. Sa modernong lipunan, mabilis ang takbo ng buhay. Maging ito man ay stress sa trabaho o problema sa pamilya, madali tayong napapasailalim sa isang estado ng mataas na mental tension sa mahabang panahon. Maraming kaibigan ang laging may iniisip o mayroong introvert na personalidad. Kapag may problema, sanay silang kimkimin ito. Maaaring isipin ninyo na ito ay purong emosyonal na issue. Anong kinalaman nito sa puting buhok? Ang totoo, malaki ang kinalaman nito. Gamitin natin ang isa pang pagkukumpara kapag kayo ay laging tensyonado, balisa at nag-aalala, ang mga kalamnan sa inyong buong katawan kasama na ang maliliit na kalamnan sa anit na hindi natin nararamdaman ay hindi namamalayang naninigas. Ang ating mga daluyan ng dugo ay parang mga highway na naghahatid ng sustansya sa pabrika ng melanin sa ugat ng ating buhok. Kapag nanigas ang mga kalamnan sa anit, hindi ba't para na rin nitong pinipit ang maliliit na daluyan ng dugo? Kung barado na ang kalsada at nagkakaroon pa ng matinding traffic, paano pa makakarating ng maayos ang mga truck na puno ng sustansya o ang dugo sa pintuan ng pabrika kung hindi makarating? Walang materyales ang pabrika kaya natural na titigil ito sa produksyon at dahil dito lilitaw ang puting buhok. Sa kabilang panig, ang matagalang negatibong emosyon ay seryoso nakakagambala sa ating autonomic nervous system na nagiging sanhi ng dysfunction nito. Ang nervous system na ito ay parang isang command center na responsable sa pag-uutos sa buong endocrine system ng katawan. Kapag nagkagulo ang command center, maaaring magkamali ang utos para sa pag-produce ng melanin at magkakaroon ng problema sa synthesis at transportasyon nito. Kaya ang puting buhok ay dahan-dahang darami nang hindi ninyo namamalayan. Kaya naman ang pagpapanatili ng isang positibo at masayahing pananaw ay ang pinakamahusay na paraan ng pag-aalaga sa buhok. Ang ikaapat na uri ay ang mga taong may blood heat, init sa dugo na kondisyon na madalas napapabayaan. Bukod sa tatlong pangunahing sanhi na nabanggit, mayroon pang isang karaniwang salarin sa clinical na practice na madalas napapabayaan ng marami at ito ay ang blood heat. Ito ay isang terminolohiya sa TCM na maaaring medyo kakaiba pakinggan. Sa simpleng salita, ito ay nangangahulugang sobrang init o apoy sa inyong dugo. Ang dugo mismo ay hindi na presko. Ang blood heat na ito depende sa sanhi at sintomas ay nahahati sa dalawang uri. Ang isa ay totoong init na karaniwang sanhi ng panlabas na init na pumapasok sa katawan tulad ng pagkain ng masyadong maraming maaanghang mamantika at inihaw na pagkain o pagkakaroon ng wind heat na sakit. Ang sintomas nito ay parang isang kaldero na sobrang lakas ng apoy sa ilalim at ang tubig sa loob ay kumukulo na. Sa tao ito ay nagpapakita bilang pakiramdam ng panunuyo ng bibig at lalamunan, matinding pagkauhaw sa malamig na tubig, matigas na dumi, pagkabalisa, madaling magalit at maaari pang magkaroon ng pagdurugo ng ilong o pag-ihi ng may dugo. Ang isa pa ay init dahil sa kakulangan na mas karaniwan sa mga nasa middle age at kababaihan. Ito ay hindi dahil sa malakas na apoy mula sa labas, kundi dahil sa kakulangan ng yin fluids na nagbibigay lamig at sustansya sa ating katawan. Ito ay parang ang tubig sa kaldero na dahan-dahang natuyo sa loob ng maraming taon. Dahil kakaunti na ang tubig, hindi na nito kayang kontrolin ng apoy kaya ang ilalim ng kaldero ay nagiinit at namumula.
Ang mga tao may ganitong kondisyon ay madalas nakakaramdam ng init sa kanilang mga palad, talampakan at dibdib. Sila rin ay madaling pagpawisan habang natutulog sa gabi. Ang kanilang mga pisngi ay bigla na lang namumula at kapag inilabas ang dila ito ay mapula rin. Isipin ninyo alinman sa dalawang uri ng init na ito kapag ang ating dugo ay may dalang abnormal na init habang nagbibigay sustansya sa ating mga sensitibong hair follicles sa anit, hindi ba't para na rin tayong nagdidilig ng kumukulong tubig sa halaman? Lalago ba ng maayos ang halaman? Siyempre hindi. Kaya ang buhok ay madaling mamuti ng maaga. Kung kayo ay kabilang sa alinman sa mga nabanggit na uri, kailangan ninyong bigyan ito ng sapat na pansin dahil hindi lamang ito issue ng panlabas na anyo kundi isang babala mula sa inyong panloob na kalusugan. Sige, ngayong nalaman na natin ang mga sanhi ng puting buhok, kailangan na nating humanap ng tamang lunas. Maraming epektibong paraan ang ipinamana ng ating mga ninuno. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang 3 pinakaepektibong paraan, isang panloob na lunas at 2 panlabas na paraan. Ang sabay-sabay na paggawa nito ay mas epektibo. 3 epektibong paraan para pabutihin ang puting buhok. Paraan 1, sinaunang formula ng dinastiyang Ming ang sangmawan para palakasin ang kidney essence at palamigin ang blood heat. Ito ang pundasyon ng panloob na paggamot. Malinaw na nating natalakay kanina na para malutas ang problema ng puting buhok mula sa ugat, may 2 pangunahing gawain. Una, kailangang punan ang nawalang kidney essence at ikalawa, kailangang alisin ang sobrang init sa dugo. Meron bang isang paraan na tulad ng isang mahusay na general ay kayang pamunuan ang 2 hukbo nang sabay-sabay ang magpuno at maglinis ng init? Meron nga sa isang sikat na aklat tungkol sa kalusugan mula sa dinastiyang Ming, ang Shoshi Bao Yuan, ay taimtim na itinala ang isang klasikong formula na ipinasa sa mga sumunod na henerasyon na tinatawag na sangmawan. Ang pangalan nito ay napakadaling intindihin. Ang mga pangunahing sangkap nito ay 2 kayamanan na parehong pagkain at gamot, dahon ng mulberry at black sesame. Ang galing ng kombinasyong ito ay nasa kanilang pagtutulungan na parang isa ang mabait at isa ang mahigpit. Ang isa ay nagpupuno, habang ang isa ay nagtatanggol na perpekto nagpapakita ng karunungan ng balanse sa TCM. Ang black sesame ay gumaganap bilang mabait na nagpupuno. Sa teorya ng 5 elements ng TCM, ang kulay itim ay konektado sa kidney. Kaya ang black sesame, isang natural na itim na pagkain, ay isang pangunahing pampalusog sa ating kidney. Ang lasa nito ay matamis at mamantika na tulad ng ambon sa tagsibol na dahan-dahang nagbibigay sustansya. Direkta nitong pinupunan ang ating kidney essence na nagsisilbing pangkarga sa baterya ng ating katawan. Kapag sapat na ang kidney essence, ang pundasyon ng buhok ay nagiging matatag. Para itong isang puno na may malalalim na ugat, kaya natural na magiging mayabong ang mga dahon nito. Bukod dito, naniniwala rin ang TCM na binubuksan ng black sesame ang 2 pinakamahalagang meridian sa katawan, ang Ren Meridian at Du Meridian. Ang Ren Meridian ay tinatawag na dagat ng lahat ng yin meridians at namamahala sa dugo, habang ang Du Meridian ay tinatawag na dagat ng lahat ng yang meridians at namamahala sa ki. Kapag ang 2 meridian na ito ay bukas at malinis ang sirkulasyon ng ki at dugo sa buong katawan, ay magiging napakakinis. At dahil ang buhok ay kasaganaan ng dugo natural na makakatanggap ito ng sapat na sustansya. Ang dahon ng mulberry naman ay gumaganap bilang mahigpit na naglilinis ng init. Ang dahon ng mulberry, lalo na ang mga pinatuyo pagkatapos ng hamog, ang may pinakamataas na halaga. Ang katangian nito ay medyo malamig at ang lasa ay matamis. Sabi sa mga klasikong aklat ng TCM, ang matamis ay nagpapalusog sa dugo at ang malamig ay nagpapalamig sa dugo. Kaya kaya nitong sabay na palusugin ang dugo at alisin ang init at lason mula sa ating dugo na nagpapababa sa problema ng blood heat. Kasabay nito, ang dahon ng mulberry ay pangunahing nakakaapekto sa atay, kaya habang nililinis nito ang init at pinapalamig ang dugo, pinapakalma rin nito ang apoy sa atay. Hindi ba't napakaganda ng kombinasyong ito?
Ang black sesame ay responsable sa pagpupuno ng kakulangan habang ang dahon ng mulberry ay responsable sa pag-aalis ng sobrang init. Isa ang nagpapalakas sa kidney, isa ang nagpapalamig sa dugo. Tinutugunan nito ng sabay ang dalawang pangunahing panloob na sanhi ng puting buhok, simpleng paraan ng paghahanda at pagkonsumo sa bahay. Ang sinaunang pormulang ito ay madali nating magagawa sa bahay. Maaari kayong bumili ng dekalidad na toasted black sesame at malinis na tuyong dahon ng mulberry mula sa mga mapagkakatiwalaang tindahan. Ang inirekomendang ratio ay 2 bahagi ng black sesame sa 1 bahagi ng dahon ng mulberry. Gamit ang food processor o grinder sa bahay, durugin ng pino ang 2 sangkap ng hiwalay. Pagkatapos ihalo itong mabuti at ilagay sa isang malinis at selyadong garapon. Itago sa isang malamig at tuyong lugar. Uminom ng 1 hanggang 2 kutsara ng pinaghalong pulbos tuwing umaga at gabi. Maaari itong ihalo sa maligamgam na tubig para maging parang lugaw o dagdagan ng tamang dami ng pulot-pukyutan para maging malapot at kainin ng direkta o bilugin at lunukin. Ang susi sa paraang ito ay ang pagiging consistent. Hindi ito maaaring gawin ngayon at itigil bukas. Paraan 2 ang 3 kayamanan sa tuktok ng ulo para sa paglago ng buhok, pagpapatibay at pagpapaitim. Bukod sa panloob na lunas, binibigyang diin din ng TCM ang pagmamasahe sa mga tiyak na acupressure points para buksan ang mga meridian at dalhin ang chi at dugo pataas na parang tumpak na pagdidilig sa ating ulo. Sa tuktok ng ating ulo ay may 3 kayamanang puntos na napakabisa para sa paglago, pagpapatibay at pagpapaitim ng buhok. Ito ay ang Jiaosun Point, Yuuzhen Point at Baihuhi Point, Jiaosun Point. Ang pangalan ng puntong ito ay maaaring hindi pamilyar ngunit napakadaling hanapin. Itiklop ang tainga sa parehong gilid pasulong at idiin sa pisngi. Ang Jiaosun Point ay nasa itaas mismo ng tiniklop na tainga sa gilid ng hairline. Ang puntong ito ay isang mahalagang punto sa Sanjiao Meridian. Ang madalas na pagmamasahe sa lugar na ito gamit ang daliri ay napaka-epektibo sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa magkabilang gilid ng ulo para itong pagbubungkal at paglalagay ng pataba sa anit para makahinga ng maayos ang mga hair follicles. Yuuzhen Point. Ang puntong ito ay nasa ating batok. Hanapin muna ang pinakaumbok na buto sa gitna ng iyong batok. Mula doon sundan pababa sa gitna, lampas sa hairline sa likod at pagkatapos ay umakyat ng mga 2 hanggang 3 daliri ang lapad sa isang bahagyang lubog na lugar. Iyon ang Yuuzhen Point. Ang pagmamasahe dito ay hindi lamang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa batok para sa paglago ng buhok, kundi nagpapatibay din ng kidney energy. Bakit? Dahil ang Yuuzhen Point ay nasa bladder meridian at ang bladder meridian at kidney meridian ay magkaugnay. Ang pag-stimulate sa bladder meridian ay parang didirektang pagtulong at pagpapasigla sa ating kidney energy. Baihuhi Point. Ang puntong ito ay masasabing bida sa tuktok ng ating ulo. Marahil ay narinig na ninyo ito. Ito ay nasa eksaktong gitna ng tuktok ng ating ulo. Ang pinakamadaling paraan para mahanap ito ay gumuhit ng isang linya mula sa tuktok ng inyong 2 tainga at isa pang linya mula sa gitna ng inyong ilong. Ang punto kung saan sila nagtatagpo ay ang Baihuhi Point. Ang Baihuhi ay nangangahulugang tagpuan ng daan-daang meridian. Ito ang command center kung saan nagtatagpo ang lahat ng yang meridians sa ating katawan. Ang madalas na pagmamasahe dito ay nagpapasigla at nagpapataas ng yang energy ng buong katawan. Kapag sapat ang yang energy, mas madaling na itutulak ang chi at dugo sa pinakamataas na bahagi ng ating katawan, ang ulo, na siyang susi sa pagprotekta sa buhok at pag-iwas sa pagkalagas. Detalyadong paraan ng pagmamasahe. Iminumungkahi naming gawin ito tuwing gabi bago matulog o sa umaga paggising kapag ang katawan at isip ay mas relax.
Umupo ng komportable, ipikit ang mga mata at gamitin ang dulo ng inyong hintuturo o gitnang daliri, hindi ang kuko para dahan-dahang masahiin ang 3 puntos na ito ng paikot clockwise na may sapat na diin na komportable para sa inyo. Masahihin ang bawat punto ng 50 hanggang 100 beses hanggang sa makaramdam kayo ng bahagyang init, pamamanhid o kiliti sa lugar. Ito ang senyales na nakuha ninyo ang epekto at ito ang pinakamabisa. Paraan 3, ang pinakatampok na sikreto, pagtap sa gallbladder meridian para buksan ang pangkalahatang switch ng ki at dugo. Sige mga kaibigan, pagkatapos ng panloob na lunas at pagmamasahe, narito na tayo sa pinakahihintay na bahagi ng ating video ngayon, ang pinakakaiba, pinakasimple at pinakamahalagang sikreto, ang gallbladder meridian. Maraming kaibigan, kabilang na ang ilang kabataan, kapag nagsimula ng magkaroon ng puting buhok ay agad na nawawalan ng pag-asa at sinasabing, wala na akong magagawa, namamana ito. Maaga ring namuti ang buhok ng mga magulang ko. Ngunit ayon sa karanasan ng maraming batikang practitioner ng TCM, ang mga tunay na sakit na sanhi lamang ng genetics ay hindi kasing dami ng iniisip natin. Marami sa mga tinatawag na namamana ay dahil sa ang isang pamilya ay matagal na nagsasama, may magkakatulad na uri ng pagkain at hindi magandang pamumuhay. Ang simpleng pagkilos ng pagtap sa gallbladder meridian ay ang siyang tumutulong sa atin na sirain ang masamang siklong ito, pagbutihin ang posibleng kahinaan ng ating konstitusyon at malutas ang problema sa paglikha ng ki at dugo mula sa ugat. Ang pangunahing benepisyo ng pagtap sa gallbladder meridian, ang pangunahing epekto nito ay sa isang pangungusap, ang pasiglahin ang paglabas ng bile apdo upang lubos na mapabuti ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng sustansya. Sa TCM, ang gallbladder ay hindi lamang responsable sa pag-iimbak at paglalabas ng bile para sa panunaw, kundi ito rin ang nagpapasya. Kapag sapat ang enerhiya ng gallbladder, ang isang tao ay may lakas ng loob na kumilos. Kapag maayos ang daloy ng bile, ang mga sustansya mula sa mga pagkain kinakain natin araw-araw ay mas mahusay na natutunaw at nasisipsip ng ating spleen at stomach at nagiging mga esensyal na sangkap na magagamit ng ating katawan na siyang paulit-ulit nating binabanggit na ki at dugo. Kapag sapat ang pinagkukunan ng ki at dugo, magkakaroon tayo ng sapat na ki at dugo para alagaan ang ating buhok. Kapag sapat na ang ki at dugo, ang problema sa puting buhok ay natural na malulutas. Sa iba ito ay makikita sa unti-unting pagkalagas ng puting buhok at pagtubo ng bago at malusog na itim na buhok. Sa iba naman, mas kamangha-mangha ang buhok ay magsisimulang umitim mula sa ugat parang tinta na kumakalat sa papel. Mula puti ay magiging abo, tapos dilaw at unti-unting babalik sa pagiging itim. Ang sorpresang benepisyo ng pagtap sa gallbladder meridian, pagpapapayat at paghubog ng katawan, ang kilos na ito ay mayroon ding isang side effect na ikinagulat at ikinatuwa ng maraming kaibigan, lalo na ng mga tita. Nakakatulong ito na alisin ang mga taba na naipon sa labas na bahagi ng inyong hita. Bakit? Dahil ang labas na bahagi ng ating hita ay ang pangunahing dinadaanan ng gallbladder meridian. Sa mga taong hindi maayos ang daloy ng meridian na ito, ang mga dumi at sobrang taba na hindi kayang i-metabolize ng katawan ay madaling naiipon sa lugar na ito na nagiging sanhi ng paglapad ng ating balakang at paglaki ng hita. Ang araw-araw na pagtap sa gallbladder meridian ay parang paglilinis at pag-aalis ng bara sa drainage pipe na ito na nagpapabilis sa pag-alis ng mga dumi. Kaya maraming kaibigan, matapos ang 1 o 2 buwan ng paggawa nito ay masayang napapansin na ang kanilang mga pantalon na dati ay masikip ay lumuwag na. Meron ding ilang kaibigan, lalo na ang mga mahilig mag-ehersisyo, na kumbarado ang kanilang gallbladder meridian, ang mga dumi ay bumababa at naiipon sa kanilang mga binti na nagiging sanhi ng hindi magandang korte nito. Ito rin ay senyales ng hindi magandang gallbladder function, at sa pamamagitan ng pagtap ito ay malaki ring mapapabuti. Ang tamang paraan ng pagtap sa gallbladder meridian, ang kilos na ito ay dapat gawin ng tama para makuha ang pinakamahusay na epekto. Mangyaring bigyang pansin ito. 1.
Posisyon, umupo ng komportable sa isang upuan o sa gilid ng kama. Ang mga binte ay maaaring natural na nakabaluktot at relax. Ruta ang gallbladder meridian ay nasa labas na bahagi ng ating hita. Ang pinakamadaling paraan para mahanap ito ay tumayo ng tuwid. Hayaang nakababa ang mga kamay, ang linya kung saan tumatama ang dulo ng iyong gitnang daliri sa tahi ng pantalon ay halos ang ruta ng gallbladder meridian sa hita. 3. Tamang kilos gamitin ng kamao na bahagyang nakabukas, hollow fist. Sa ganitong paraan, mas malawak ang sakop, mas malalim ang epekto at hindi masakit. Magsimula sa huwantiaw point malapit sa puwit. Ito ang pinakalubog na bahagi kapag nakaupo. Sumunod sa linya ng tahi ng pantalon sa labas na bahagi ng hita mula itaas pababa, hatiin sa 4 na puntos na tatapikin. Ibig sabihin, tapik, 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 tapik hanggang sa labas na bahagi ng tuhod, 4 lakas at bilang. Ang lakas ay dapat sapat lang na makaramdam kayo ng bahagyang kiliti o pagod. Huwag saktan ang sarili hanggang sa magkapasa. Ang bawat hita mula itaas hanggang baba, 4 na tapik ay bilang isang beses, gawin to ng 50 hanggang 100 beses araw-araw. Tandaan, parehong kaliwa at kanang hita ay dapat tapikin. Maaari itong gawin habang nanonood ng TV para madaling matapos. Pinakamahalagang paalala, ang pagtap sa gallbladder meridian ay isang proseso na nangangailangan ng panahon. Ito ay malalim na pagbabago sa ating katawan kaya kailangan ninyo ng sapat na pasensya at tiyaga. Marami sa ating mga problema sa kalusugan ay naipon sa loob ng ilang dekada. Ang paglalaan ng 3 hanggang 5 taon para unti-unti itong ayusin ay makatwiran at siyentipiko. Huwag umasa na makikita agad ang resulta sa loob ng ilang araw dahil hindi kayo magpapatuloy kung ganoon ang inyong pag-iisip. Sige mahal na mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating napakahabang pagbabahagi tungkol sa siyentipikong paraan ng pagharap sa puting buhok. Dahil medyo marami ang ating tinalakay ngayon para mas madali ninyong matandaan at maisagawa, mabilis nating balikan ang isang malinaw na buod. Buod ng 3 epektibong paraan para pabutihin ang puting buhok. Una, ang panloob na lunas. Natutunan natin ang karunungan sa likod ng sinaunang formula na sangmawan gamit ang black sesame para palakasin ang kidney essence na siyang pundasyon at ang dahon ng mulberry para linisin ang blood heat. Mula sa loob ng ating katawan, lumilikha tayo ng isang malusog na kapaligiran para sa pagtubo ng itim na buhok. Ikalawa, ang panlabas na tumpak na pagmamasahe. Natutunan nating hanapin ang Hiyaosun Yugen at Baihui points, ang 3 pangunahing puntos para sa paglago ng buhok sa tuktok ng ulo. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagmamasahe, pinapabuti natin ang daloy ng ki at dugo sa ulo at dinadala ang mahahalagang sustansya sa ugat ng ating buhok. Ikatlo, ang panlabas na pangunahing sikreto. Nalaman natin ng detalyado ang pinakamahalagang paraan ng pagtap sa gallbladder meridian. Sa pamamagitan ng simpleng kilos na ito, pinasisigla natin ang pinagkukunan ng chi at dugo ng ating katawan, pinapabuti ang panunaw at pagsipsip ng sustansya na siyang nagbibigay ng walang humpay na enerhiya para sa pagtubo ng itim na buhok. Sa huli, mayroon pa akong ilang mahahalagang paalala. Una, ang pasensya ang pinakamahalagang sangkap sa lahat ng paraang ito. Maging ito man ay food therapy, pagmamasahe o pag-tap sa gallbladder meridian, hindi ito isang himalang gamot na magkakabisa agad. Ang ating katawan ay parang isang lupain. Ang pag-aalaga nito mula sa pagiging tigang pabalik sa pagiging mataba ay nangangailangan ng panahon at patuloy na pag-aalaga. Huwag magmadali. Gawin ang mga magagandang paraang ito na bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain tulad ng pagsisipilyo at paghihilamos. Magpatuloy lang at tiyak na bibigyan kayo ng katawan ninyo ng kasiyasyang resulta. Ikalawa, ang pagsasama-sama ng mga paraan ay mas epektibo kaysa sa paggawa ng isa lamang. Ang pinakamahusay na diskarte ay habang nagpapatuloy sa pagtap sa gallbladder meridian at pagmamasahe, panatilihin ang isang positibo at masayahing kalooban. Iwasan ang pagkimkim ng sama ng loob. Siguraduhin ang regular at sapat na tulog.
Iwasan ang pagpupuyat, panatilihin ang isang balanseng dieta, kumain ng mas maraming black beans, black rice, walnuts at iba pang pagkaing nagpapalakas sa kidney. Sa ganitong paraan, ang pinagsama-samang lakas ay magbibigay ng mas mabilis at mas magandang resulta. Ikatlo, laging una ang kaligtasan. Matutong pakinggan ang inyong katawan. Ang lakas ng pagtap at pagmamasahe ay dapat laging komportable para sa inyo. Huwag gumamit ng sobrang lakas at saktan ang sarili bago subukan ng anumang food therapy. Kung mayroon kayong malubhang karamdaman o umiinom ng maraming gamot, pinakamabuting kumonsulta muna sa isang profesional na doktor. Sana ang pagbabahagi ngayon ay nagbigay ng tunay na inspirasyon at pangmatagalang pag-asa sa mga nababagabag sa problema ng puting buhok. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang nilalaman ngayon sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan, huwag kalimutang ibahagi ito sa kanila. Malugod din naming inaanyayahan kayong mag-subscribe sa aming channel, Ang Gabay sa Kalusugan, at i-click ang notification bell para hindi ninyo malampasan ang aming bawat pagbabahagi tungkol sa kalusugan. Dito kasama ninyo ako sa ating paglalakbay tungo sa malusog at dahan-dahang pagtanda